Kung meron kayong lumang SSS ID o kaya naman ay may hawak kayong UMID card na matagal na at naririnig ninyo ang mga chismis o nakakakita ng mga post sa social media na nagsasabing kailangang palitan na ang mga ito, huwag muna kayong mag-aksyon nang hindi nakikinig hanggang sa huli ng video na ito. Marami sa atin ang nagtatanong ngayong 2026, tanggap pa ba ang aking lumang SSS ID? Kailangan ko na bang kumuha ng bagong card? May bagong paalala ba ang SSS? Mga kaibigan, iyan mismo ang pag-usapan natin ngayon. Malinaw, tama at responsable. Kaya naman, pakinggan ninyo ito ng mabuti, lalo na kayo na mga miyembro ng SSS, mga pensyonado, mga senior citizen, anyo kayo pring mga anak o apo na tumutulong sa inyong mga magulang o lolo at lola sa kanilang mga SSS na pangangailangan. Una sa lahat, nais naming ipaalam sa inyo na ang video na ito ay para sa impormasyon at gabay lamang. Hindi ito opisyal na pahayag ng SSS. Para sa inyong tiyak at personal na sitwasyon, palaging mas mabuting makipag-ugnayan sa opisyal na SSS. Maging sa kanilang website na sss.tuldok.gov.ph, sa inyong MyTuldok SSS account, sa kanilang opisyal na social media pages, o sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar. Ito ang pinakaligtas at pinakatamang paraan para malaman ang inyong personal na kaso. Ngayon, simulan na natin. Marami sa atin ang miyembro ng SSS matagal na. At malamang, marami rin sa atin ang may hawak pa rin ng lumang SSS ID, yung maliliit at payat na card na nagmula pa noong mga nakaraang dekada. Mayroon din ang iba na may hawak ng tinatawag na SSS Digitized ID na medyo mas bago kaysa sa lumang laminadong ID. At mayroon namang ilan sa atin na matagal nang nagamit ang UMID card o ang UMID ATM Pay card na katulad ng isang bank card ang hitsura. Kaya naman, mahalagang malaman natin ang pagkakaiba ng mga ito para hindi tayo malito. Ang lumang SSS ID ay yung simpleng card na may pangalan, larawan, at SSS number. Ito ang naunang ibinibigay ng SSS sa mga miyembro. Ang SSS Digitized ID naman ay isang mas bagong bersyon nito na may barcode o iba pang security features. Ang UMID card o ang Unified Multipurpose ID ay ang mas advanced na card na pwedeng gamitin hindi lang sa SSS kundi pati na rin sa GSIS, PhilHealth at Pag-ibig. Mayroon din itong electronic chip. At ang UMID ATM Pay card ay parehong UMID card pero may dagdag na tampok. Ito ay connected sa isang bank account para matanggap ang mga benepisyo at pensyon ng direkta. Ngayon, ang tanong ng marami, tanggap pa ba ang mga lumang card na ito? Ang sagot ay nakasalalay sa kondisyon ng card at sa kinasasangkutan na transaksyon. Sa pangkalahatan, kung ang inyong lumang SSS ID o UMID card ay malinaw pa rin ang pangalan, larawan, SSS number, at iba pang detalye at tumutugma pa rin ito sa inyong mga record sa SSS, maaari itong gamitin sa maraming transaksyon. Hindi ibig sabihin na dahil luma na ang card, ito ay automatikong hindi na tinatanggap. Huwag tayong matakot ng walang basehan. Ngunit, kung ang inyong card ay sira na, malabo na, hindi na mabasa ang mga detalye, o kaya naman ay hindi na tumutugma ang impormasyon dito sa inyong kasalukuyang record, halimbawa ay nagbago ang inyong pangalan o address, iyon na ang panahon na dapat kayong makipag-ugnayan sa SSS para malaman kung ano ang inyong mga pagpipilian. Kung may bagong card option na ang SSS tulad ng My SSS card o iba pang modernong card, ito ay maaaring magamit ng mga miyembro na nag-a-apply o nag-a-update ng kanilang impormasyon. Ngunit palagi kayong kumuha ng impormasyon tungkol dito mula sa opisyal na SSS channels lamang, hindi mula sa mga hindi kilalang Facebook page o forwarded messages. At dito mismo, nais naming magbigay ng mahalagang babala. Ngayong panahon ng internet at social media, laganap ang mga maling impormasyon. Makikita ninyo ang mga post, video o mensahe na nagsasabing urgent. Kailangan ng palitan ang lahat ng lumang SSS ID bago mag-deadline. O may bagong patakaran ang SSS. Mag-apply na ngayon para hindi ma-cancel ang pensyon ninyo.
Mga kaibigan, huwag basta maniwala sa mga ganitong mensahe kung hindi ito nagmula sa opisyal na SSS. Ang tamang paraan ay suriin muna kung ang balita ay nanggaling sa opisyal na website ng SSS, sa kanilang verified na Facebook page o sa kanilang official press release. Kung hindi kayo makahanap ng katibayan mula sa mga opisyal na source na ito, huwag paniwalaan. At higit sa lahat, huwag magbayad ng kahit sino na nag-aalok ng tulong para pabilisin o i-process ang inyong SSS ID. Walang bayad ang opisyal na mga serbisyo ng SSS para sa card replacement o record update sa mga karapat-dapat na miyembro. Kung may hihingi ng bayad sa inyo, maging maingat. Ito ay posibleng scammer o fixer. Maraming manloloko ang gumagamit ng pangalan ng SSS para linlangin ang mga miyembro, lalo na ang mga matatanda at hindi sanay sa technology. Huwag ibigay ang inyong SSS number, birthday, OTP o kahit anong personal na impormasyon sa mga hindi kilalang tao o sa mga kahina-hinalang online pages. Ngayon, ano ang mga bagay na dapat ninyong i-check tungkol sa inyong SSS account? Una, siguraduhing tama at kumpleto ang inyong mga personal na detalye sa SSS, ang inyong pangalan, petsa ng kapanganakan, kasarian, civil status, at address. Kung may pagkakamali o pagbabago, kailangan itong i-update sa pamamagitan ng opisyal na proseso ng SSS. Pangalawa, siguraduhing aktibo ang inyong registered mobile number at email address sa SSS. Ito ang gagamitin sa pagpapadala ng mga OTP at mahahalagang abiso. Pangatlo, kung maaari, subukan ninyong mag-login sa inyong MyTuldok SSS account sa sss.tuldok.gov.ph. Dito ninyo makikita ang inyong contributions, loan records, at iba pang impormasyon. Kung hindi kayo makapag-login o wala pa kayong MySSS account, maaari kayong humingi ng tulong sa isang pinagkakatiwalaang miyembro ng pamilya o direktang pumunta sa SSS branch. Pang-apat, kung naghihintay kayo ng pensyon o benepisyo, siguraduhing tama at updated ang inyong disbursement information tulad ng inyong bank account number o ang inyong UMID ATM pay card na nakakonekta sa inyong benepisyo. Kung plano ninyong pumunta sa SSS branch para sa kahit anong transaksyon, narito ang mga dokumento na malamang nakakailanganin ninyo. Dalhin ang inyong valid government ID. Ito ay maaring ang inyong lumang SSS ID o UMID card kung mayroon pa kayo. Dalhin din ang inyong SSS number. Kung may pagwawasto sa pangalan o petsa ng kapanganakan, dalhin ang inyong birth certificate mula sa PSA. Kung nagbago ang inyong pangalan dahil sa kasal o iba pang legal na dahilan, dalhin ang inyong marriage certificate o court order. At kung mayroon pang ibang dokumento na kailangan para sa inyong tiyak na transaksyon, mas mabuting tumawag muna o mag-check sa SSS website bago pumunta para hindi masayang ang inyong oras. Para sa ating mga senior citizen at matatanda, mayroon kaming espesyal na mensahe para sa inyo. Ang inyong SSS records ay napakahalaga. Ito ang batayan ng inyong pensyon, ng inyong mga benepisyo sa karamdaman, ng inyong maternity or sickness benefits noon, at ng inyong death at funeral benefits para sa inyong mga mahal sa buhay. Kaya naman, panatilihing tama at updated ang inyong mga record. Kung nahihirapan kayong gawin ito ng mag-isa, humingi ng tulong sa inyong mga anak, apo, o isang pinagkakatiwalaang miyembro ng pamilya. Huwag hayaang may iba pang tao na hindi ninyo kilala ang hawak ng inyong mga orihinal na dokumento. Huwag ding ibigay ang inyong password o OTP sa kahit sino, kahit sa mga nagpapakilalang miyembro ng SSS o opisyal ng gobyerno, kung hindi kayo sigurado sa kanilang pagkakakilanlan. Panatilihing ligtas ang inyong mga orihinal na dokumento. Kumuha ng photocopy o litrato lamang kapag kinakailangan at siguraduhing alam ninyo kung sino ang tatanggap nito at para saan ito gagamitin. At kung hindi kayo sigurado kung tanggap pa ang inyong lumang SSS ID sa isang particular na transaksyon, ang pinakamabuting gawin ay magtanong muna sa SSS bago kayo sumakay ng malayo o magbayad ng kahit sino. Mas mabuting mag-check muna para hindi masayang ang inyong oras at pera. Maaari kayong tumawag sa SSS hotline, mag-chat sa kanilang opisyal na online channels o pumunta sa pinakamalapit na SSS branch para sa tamang sagot. Protektahan ang inyong personal na impormasyon.
Protektahan ang inyong mga karapatan bilang miyembro ng SSS. At huwag basta maniwala sa lahat ng inyong naririnig o nababasa sa internet. Palaging i-verify sa opisyal na SSS. Mga kaibigan, iyon ang mga mahahalagang bagay na nais naming ibahagi sa inyo ngayon. Ang layunin ng video na ito ay tulungan kayong maunawaan ang inyong sitwasyon at gabayan kayo sa tamang direksyon, hindi takutin, hindi linlangin, at hindi mangako ng mga bagay na hindi namin kayang garantiyahan. Ang bawat miyembro ng SSS ay may natatanging kalagayan, kaya palaging ang pinakatamang hakbang ay ang makipag-ugnayan sa SSS mismo para sa inyong personal na katanungan. Kung may mga taong mahal ninyo sa buhay na maaaring makinabang sa impormasyong ito, mga magulang, lolo o lola, kaibigan o kapitbahay na may lumang SSS ID o UMID card, ibahagi ninyo ang video na ito sa kanila dahil ang tamang impormasyon ang pinakamahalagang tulong na maaari nating ibigay sa ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat sa panunood. Kung gusto ninyo ng mas maraming update tungkol sa SSS, GSIS, pension, senior citizen benefits, government assistance, at mahahalagang balita sa Pilipinas, siguraduhing mag-subscribe sa channel na ito at i-on ang notification bell para hindi kayo mahuli sa susunod na update. Kita-kita po tayo sa susunod na video.